Ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang aking suman moron recipe na 2 kilo. Yes, 2 kilo po yung lulutuin natin ngayon. Ito po yung pa-order ko nung November 1. Buti na lang na videohan ko pa rin ito kahit sobrang busy ako nun. Charot. Bawasan nyo na lang tong recipe natin kapag kakunti lang yung lulutuin nyo. Para simulan ang recipe ito, unahin lang natin ang white mixture. Paghaluin lang natin ang 500 grams ng glutinous rice powder and 500 grams ng rice flour. Ito palang arawan na brand ang gamit ko ever since kasi mas mura siya compare sa ibang brand, tapos halos same lang naman ang quality. Pagkatapos nga nating maibuhos yung mga flour ay naglagay na rin tayo ng 3 basong asukal, isang lata ng condensed at 5 baso ng gata. Dapat 6 na baso ng gata ito pero ang isang baso ay gawin natin siyang evap. Naglagay na rin ako ng kunting asin at mga kalahating basong dinurog na mani. Hahaluin muna natin to para mag-mix yung lahat ng ingredients. Dito ko na nga nilagay yung isang lata ng evap, no. Dinahandahan ko lang sa paglagay, baka ma-over ito sa liquid ang ating mixture. Pangit din kasi sa moron yung sobra sa liquid dahil magiging lata siya at mahirap din siyang ibalot. Once okay na itong ating mixture ay lulutuin na natin ito. Sa isang kawali ay mag-init muna tayo ng 1/8 kilo ng margarine. Yung natira naman na 1/8 kilo ng margarine ay para naman doon sa chocolate mixture. Tutunawin muna natin tong margarine bago natin ilagay yung ating mixture. Ngayon ay hahaluin na natin to ng hahaluin. Hindi talaga natin titigilan sa paghalo hanggang sa ma-form yung dough. At alalay lang din sa apoy dahil mabilis itong tumutong sa ibaba kahit matubig pa yung ibabaw. Gagawin natin tong paghahalo sa loob ng 30 minutes. Medyo matagal talaga dahil marami yung niluluto natin. Kung kalahating kilo lang sana to, mga 15 minutes tapos na to or luto na to. Grabe, sobrang ngali talaga ng braso ko dito sa paghahalo dahil maliit lang din yung lutuan ko. Habang tumatagal kasi ay bumibigat yung dough. Kapag ganito na yung texture, makintab na siya, hindi na siya dumidikit at hindi na rin siya halos naghihiwalay, ay luto na ito. Ilipat lang natin ito sa isang lagayan tapos iset aside kasi gagawin naman natin yung chocolate na mixture. So ito na yung para sa ating chocolate mixture, no. Same lang din sa white. Combination ito ng 500 grams rice flour and 500 grams glutinous rice flour. Tapos ganun pa rin, maglagay pa rin tayo ng 3 baso ng asukal dito, pero yung dinurog naman dito ay 1 baso na. Hindi katulad sa puti na kalahating baso lang yung nilagay natin doon kanina. Konting asin, mga 1 teaspoon at 5 baso ng gata. Syempre hindi mawawala ang ating mga gatas, 1 lata ng evap at 1 lata ng condensed. At hahaluin natin ng maigi hanggang sa mag-well combined ang lahat ng ingredients. At ito naman yung natira na 1/8 kilo ng margarine. Gaya ng una ay tutunawin pa rin natin to bago natin ilagay yung ating mixture. At kapag kakumulo na ito ay ilagay na natin yung 20 peraso ng tableya. Tableya po yung gamit ko. Pwede rin kayong gumamit ng mga cocoa powder pero mas masarap talaga yung tableya. Yung totoong tableya, yung original. Sa palengke ko lang ito binili. Sa palengke talaga ako bumibili pagka tableya. Hindi ako bumibili nito online kasi nga maraming peke. Hindi masarap. Hindi ko nalalasahan yung totoong tableya. Kung napapansin nyo, natutunaw na yung mga tableya natin at ang bango na ng aroma niya. Kaya maganda din talaga na maaga ilagay yung mga tableya para matunaw itong maigi dahil nga matigas ito. Mas maganda rin sana yung tableya powder para mas madali siyang ihalo. Kaso kadalasan nga ng mga nabibili ko ay parang hindi na siya pure, parang may halo na siyang ibang ingredients. Haluin lang natin to ng haluin hanggang sa maluto. Mga 30 minutes din siguro yung halo ko dito. Kaya grabe talaga yung ngalay ng braso ko kasi nangalay na dun sa puti, nangalay pa dito sa chocolate. Charet! Kapag ganito na yung itsura, no, talagang ang bigat na niyang haluin. Kung nakikita nyo, halos mababali na yung spatula natin. Isa pa pala sa palatandaan na luto na ito ay nagmamantika ito. Pakinggan nyo yung tunog ng mantika. Kita nyo yan ang mantika galing sa gata, lumalabas na. Ibig sabihin luto na ito. At nabalot ko na nga ito, no, hindi ko na naipakita yung pagbabalot ko dahil wala na talaga akong oras dahil busy nga ako sa mga araw na ito. Sa recipe pa lang ito ay nakagawa tayo ng 120 pieces na muron, 110 sold, tapos yung 10 naman ay kinain or ginawa kong sample dito sa vlog na ito. Sa pagluluto naman ito ay 30 minutes lang, medium fire. Mas maganda kung naka-steam ito kasi malambot yung muron. At ito na nga yung sample finished product natin.